Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Magazine 1278 AM para sa isa na namang programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino na pansamantalang humahalili kay Miss Hani Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon. Happy TNK Day. At happy TNK din po, TNK Day sa TNK lahat po Day ng mga nakatutok ngayon sa ating live stream sa Facebook page at YouTube channel ng Radio Magazine at Philippine Commission on Women. Yes, at thank you Miss Jessel. Gaya nga ng aking nabanggit, live na live ang ating programa sa Radio Magazine 1278 AM tuwing Biyernes po yan. 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At dahil good things like TNK are worth repeating, may ganun pa talaga. May replay din po tayo sa Radio Pilipinas, Radio Publico 738 AM. Tuwing Sabado po yan mula 12:00 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At syempre mapapanood din po tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa For the Box. At kung hindi nyo po maaabutan yung ating mga live stream at replay, pwede pa rin po ninyong mapanood o balikan ang ating mga past episodes. Bisitahin lamang po ang TNK webpage na makikita po ninyo sa inyong mga screen. Yes, at panoorin ninyo ang ating past episodes dahil pihadong marami kayong matututunan. Yes, di ba? Pagka yung nire-replay. Opo. Kasi yung mga TNK episodes natin, ano po yan? Very informative. Yes po. Marami kayong matututunan po dyan sa iba-ibang topic for gender equality and women empowerment. Correct. At sadya nga pong napakabilis ng panahon, Miss Sharon, dahil parang kailan lang po nung nagsimula po yung TNK dito sa Radio Magazine, pero parang ang tagal na rin po dahil natin dito kasi it feels like home already. Yes, I agree, Miss Jessel. At home na talaga tayo. At home na talaga tayo. At home. Dito sa Radio Magazine at syempre sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico rin dahil dito sa ating himpilan at sa platform na ibinigay sa atin, tayo mga babae, we feel at peace and secure. Opo, feel at home, feel at peace and secure. At tamang-tama po yan sa episode natin today kasi ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kababaihan, kapayapaan at seguridad o women, peace and security. Yes, sakto rin pala po yan, Miss Jessel, kasi ngayong September ay ipinagdiriwang natin ang National Peace Consciousness Month by virtue of Presidential Proclamation number 675. Tama po, Miss Sharon. Pero bago po natin pag-usapan yan ng mas malaliman, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week. God Work na good work? I-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. God Work. Para sa ating unang featured God Work, PCW isinagawa ang 3rd Regional Consultation Workshop na naglalayong tukuyin ang mga naging resulta ng 30-year Philippine Plan for Gender Responsive Development o PPGD. Mga ka-TNK, kakatapos nga lang po ng 3rd Regional Consultation Workshop na isinasagawa po ng Philippine Commission on Women bilang bahagi ng nationwide assessment ng Philippine Plan for Gender Responsive Development o PPGD. Isinagawa nga po ngayong linggo ang 2-day regional consultation sa Quezon City
para tukuyin naman po ang mga naging gender progress sa Luzon Region sa nakalipas na 3 dekada. Nauna na rito ang Mindanao Regional Consultation na ginanap noong August 19 at 20 sa Cagayan de Oro City at ang Visayas Regional Consultation na ginanap naman noong September 10 at 11 sa Cebu City. Ilan nga po sa mga nakitang gender progress sa Visayas simula ng pagtibayin ng PPGD ay: una po, bumaba ng 21% ang maternal mortality ratio mula 121 sa bawat 100,000 live births noong 2019 tungo sa 96 na lang po sa bawat 96 sa bawat 100,000 noong 2023. Ipinatupad din po ang 60-40 gender ratio sa implementasyon naman ng mga employment programs sa nasabing rehiyon. Naresolba rin po ng NAPOLCOM ang maraming administrative cases laban sa mga pulis na kinasuhan ng VAUC o Violence Against Women and Their Children related offenses. Mula 70 na kaso noong 2021 ay bumaba sa 21 na kaso hanggang 2025. Ang mga lumabag po na opisyal ay na-demote, na-dismiss, na-suspend bilang patunay ng institutional accountability na nagdulot ng mas mataas na tiwala at kumpiyansa ng mga kababaihan sa police disciplinary system. Isa rin pong gender progress ay 239 kliyente ang naserbisyohan at na-case manage mula 2018 hanggang kasalukuyan kung saan sila ay nabigyan ng holistic services gaya ng caring, healing at teaching. Batay po sa NAPOLCOM MC number 2003-002, itinatag ang isang gender fair promotion system para sa mga uniformed at non-uniformed personnel ng Philippine National Police upang matiyak na ang kababaihan ay may pantay na oportunidad para sa kanilang professional growth. Sa kasalukuyan po, 11 sa 53 o 20% na posisyon ay okupado na ng mga kababaihan. Inatasan din ng Women Children Protection Desk ng PNP na magkaroon ng hindi bababa sa 2 babaeng pulis sa bawat desk at nakashift po sila ng 24/7 sa pamamagitan ng 2 shifts. Ito ay upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagkakaroon ng mga babaeng pulis na hahawak sa mga kaso ng kababaihan at kabataan. Ang nasabing nationwide assessment ng PPGD ay magtatapos po sa isang national validation workshop na gaganapin naman sa buwan ng Oktubre. Ang mga impormasyon na nakalap sa 3 regional consultation workshops ang siyang bubuo sa assessment report ng PPGD na magiging basehan sa paglikha ng panibagong plano para sa pagsulong ng gender equality at women empowerment sa ating bansa. Samantala, para sa isa pang nating featured Godwork, DOST pinapalakas ang kabuhayan ng mga kababaihan sa Kasiguran Aurora sa pamamagitan ng Coconut Processing Training. 10 miyembro ng Kasiguran Women's Federation ang tinuruan gumawa ng mga produkto gaya ng coconut flour at coconut-based snacks sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology Program. Ayon kay DOST Aurora Science and Research Specialist Regine Mains Agumboy, layunin ng programa na bigyan ng pantay na oportunidad ang mga kababaihan sa paggamit po ng makabagong teknolohiya at kaalaman para po sa pangmatagalang kabuhayan. Katuwang din po ng DOST sa programang ito ang Central Luzon State University at Action Hub Philippines na magbibigay ng suporta sa entrepreneurship, access sa merkado at patas na presyo para sa lokal na produkto. Dagdag pa ni Agumboy, ang ganitong inisyatiba ay mahalaga upang maging aktibong katuwang ang mga kababaihan sa pag-unlad ng komunidad at makapag-ambag sa inklusibong paglago ng bansa. Ayan, salamat po at good job sa Department of Science and Technology, sa Philippine Commission on Women at sa lahat ng mga Godvocates na nakasama po natin sa PPGD assessment sa Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat din at good job po sa inyong Godwork. At ngayon naman, Ms. Jessel, ay dumako tayo sa ating segment kung saan diringgin natin ang say ng ating mga ka-TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode.
Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa #SaySaTNK. Para po sa ating Say sa TNK Question of the Week, ang tanong po ay, sa inyong palagay, paano makakatulong ang simpleng mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa inyong komunidad? Nakapost na po ang tanong na ito sa PCW Facebook page kung saan pwede po kayong mag-comment ng inyong insights. Pwede rin po kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin namin ang inyong insights bago po matapos ang ating programa. Ulitin ko po yung number, 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. Yes, at mga ka-TNK, nabanggit na nga natin kanina na ang September ay National Peace Consciousness Month. Kaya naman mayroon tayong not just one, but two upang ipaliwanag sa atin ang kahalagahan ng obserbasyong ito, lalo na para sa ating mga kababaihan. Sino kaya sila? Alamin natin yan sa pagbabalik ng ating Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, tita, pwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at dahil nga po ipinagdiriwang natin ngayong buwan ng National Peace Consciousness Month, ang ating episode sa araw na ito ay pinamagatang ang hirap pala nito. #makiglambigit kita, kababaihan, kapayapaan at seguridad. Ano kayang ibig sabihin nito? Yes. Mga ka-TNK, without further ado, i-welcome po natin ang ating kapwa advocates mula sa North Mindanao Field Office ng Philippine Commission on Women. Happy TNK Day sa ating unang guest, si Gregory Luis Magbanwa, ang Gender and Development Specialist 2 mula sa PCW NMFO. Welcome, Greg! Ayan, Hello, Greg. Well, now from Ronan. Ayan. Narinig ka na namin, Greg, pero hindi ka pa namin nakikita. Oo, Ayan. ayun. Happy TNK Day, Greg. Hello. Happy TNK Day, Jessel and Miss Sharon. Ayan po. Si Greg po ay isa sa mga masugid natin na TNK commenter and kasama natin lagi tuwing Friday yan. Greg, bilang panimulang tanong, katatapos lang ng Pakiglambigit Stakeholders Consultation na covering regions 9, 10, and 13 na ginanap sa Butuan City. Pero bago natin pag-usapan yan, trivia muna siguro tayo sa mga ka-TNK natin, no? Na hindi pa ganun familiar doon sa salitang pakiglambigit. Actually, tinatanong din yan ni Ms. Sharon kanina. Maari mo bang ipaliwanag kung ano yung meaning nito? Alright, so happy TNK po ulit, Ma'am Giselle and Ma'am Sharon po, no? And maligayang buwan ng pambansang kamalayan sa kapayapaan, lalong-lalo na po sa ating mga TNK na nakikinig ngayon sa Radyo Magazine at nanonood po via Facebook Live. So before I'll start no isang karangalan po ang maimbitahan sa programang ito kasi every Friday ko po talaga inaabangan ng Tinig ng Kababaihan. Thank you, At Greg. present lagi sa comment section, no? At ngayon, we are part of the program as featured guest representing the Pilot Field Office po of
Philippine Commission on Women, the North Mindanao Field Office. So sa ating mga ka-TNK natin na hindi pamilyar o ngayon lang po nakarinig no ng salitang pakiglambigit. Ang pakiglambigit po is actually derived no from a Cebuano word lambigit, which translates po to involvement, engagement, or directly convey po active participation in communities or group activities. So mainly yung term na pakiglambigit po, it implies a sense po of active participation. Okay. Para saan naman po itong pakiglambigit stakeholders consultation na katatapos lang this week? Ano ang kahalagahan nito lalo na para sa mga kababaihan sa North Mindanao area? Ayan. Thank you po, Ms. Sharon. No, unang-una po, ay palawanan ko lang po muna yung scope po ng North Mindanao Field Office. So, si PCW NMFO po geographically covers 3 regions. So, we have Region 9, Zamboanga Peninsula. We have Region 10, Northern Mindanao, or Region 13, Caraga Region. So, pinagsama po natin ang tatlong regions sa naganap po na pakiglambigit kung saan po ang mga participants ay galing po sa local government units, regional line agencies at civil society organizations. Kasama din po natin ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity or OPAPRU, the Armed Forces of the Philippines, Department of Interior and Local Government. We also have UN Women Philippines, UNDP Philippines, We Act 1325, Voluntary Services Overseas Philippines, at saka yung Global Network of Women Peace Builders. So, mga kasamahan din po natin no, sa region, we have also the ICT and of course the Philippine Information Agency who provided support no, through internet and of course media support no, during pakiglambigit. So ang pakiglambigit po, it is a stakeholders consultation on women, peace and security in the 3 regions. Ginawa po siya upang number 1, ipakilala po ang 10-year na National Action Plan on Women, Peace and Security sa mga kalahok po natin ng mga regional stakeholders. Ikatlawa po, kolekta po yung mga konkretong rekomendasyon mula po sa mga regional stakeholders po natin na nag-i-integrate na mga advokasya ng National Action Plan on Women, Peace and Security na may diin po sa pagsusulong ng pamumuno ng kababaihan at kabataang kababaihan sa peace building and conflict prevention. And lastly, magtatag ng isang parang regional support group upang higit po na masuportahan ang pagpapatupad po ng National Action Plan on Women, Peace and Security Agenda. Ayan. Greg, nabanggit mo nga yung National Action Plan on Women, Peace and Security o NAPWPS, no? Siguro tanungin lang din namin na parang ano ba ito and bakit ba kailangan siyang pag-usapan, ganyan, and bakit ito mahalaga sa mga kababayan natin dyan sa North Mindanao area. Okay po. So, ang National Action Plan po on Women, Peace and Security ay isang 10 taong balangkas mula 2023 hanggang 2033 na naglalayong po isama ang mga kababaihan sa mga proseso ng kapayapaan at protektahan ang kanilang karapatan sa mga conflict setting. So, bilang tugon din po sa United Nations Security Council Resolution 1325. So, ang NAPWPS po, nakatuon po ang plano niya sa 4 po na pillars. So, yung Pillar 1 is Empowerment and Participation. Pillar 2, we have Protection and Prevention. Pillar 3, Promotion and Mainstreaming. And Pillar 4 naman yung Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning or MEAL. No? Ang ika-4 na bersyong ito ng NAPWPS ay nagbibigay diin sa isang whole of nation na pamamaraan na kinabibilangan ng mga civil society organizations at mga lokal na pamahalaan upang matiyak po na ang karanasan at pangangailangan ng kababaihan ay maisasama sa mismong hinabi ng prosesong pangkapayapaan. So, kaya siya ganun ka-importante, no? Sa Mindanao area kasi usaping pangkapayapaan siya. Pero technically, hindi lang siya for Mindanao na yung NAPWPS. Actually, for pang buong Philippines siya na plano po for the women, peace, and security. Greg, bago lang tayong tumuloy dun sa next question, kailangan lang siguro nating banggitin, ano yung North Mindanao area ba ay ito lang yung 3 regions na sakop ng ating NMFO or mayroon pa ibang kasama doon na region or ano naman yung parang other na lugar na kasama doon sa kabila naman na may south ba na Mindanao area? Actually, during the proposed before of PCW, we have a proposal called AIM-wide.
may 5 cluster field offices kasi yung proposal. However, during that time, it was actually approved lang na isa na cluster field offices. Cluster field office, which is the North Mindanao Field Office, which covers the 3 regions. Yun nga si Zampen, si Caraga, at saka si Northern Mindanao. And we're happily now because we're also happy to also welcome some of our colleagues na nandun po sa Sulu na area because they're actually now part of Region 9. Maaari po ba ninyong ibahagi sa atin sa ating mga ka-TNK kung ano-ano ang mga pangunahing tema o usapin lumulutang sa nagdaang konsultasyon? Thank you po, Ms. Sharon. So sa nagdaang pakiglambigit po, ilang mahalagang tema at usapin po ang lumutang mula sa mga regional stakeholders po natin. So number 1, kabilang po dito yung mas malawak na partisipasyon ng kababaihan at kabataang babae. So pagtitiyak na may puwang ang kababaihan sa mga mesa o mga usapang pangkapayapaan at mga lokal na desisyon. Ikalawa po yung proteksyon sa karapatang pantao sa gitna ng conflict setting. Pangailangan palakasin ang mga mekanismo para sa kaligtasan at proteksyon ng mga kababaihan, particular sa mga lugar na may tensyon or armadong tunggalian. Ikatlo naman po is yung pakikipagtulungan ng ating mga regional stakeholders like the local government units, the civil society organization, and regional line agencies upang pagtutok po sa whole of nation approach na upang maging mas epektibo po yung pagpapatupad ng NAPWPS agenda. Ayan. Salamat, Greg, dun sa pagbabahagi mo sa amin nung nakaraang consultation ng North Mindanao Region para sa Women, Peace and Security. Samantala mga ka-TNK, pansamantala po muna nating bibitinin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. Tutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang #makiglambigit kita, kababaihan, kapayapaan at seguridad. Kasama natin po ngayon live via Zoom ang ating pangalawang guest, si Patricia May Mabalos mula pa rin sa PCW North Mindanao Field Office. Happy TNK Day! TNK Day, Miss Patricia. Ayun, Miss Pat. Happy TNK Day po sa lahat. Ako po si Pat, Senior God Specialist ng PCW NMFO. In isang malaking karangalan ang makasama kayong lahat po upang pag-usapan ang kalahagan ng Women, Peace and Security Agenda. Okay, salamat Miss Pat. And unang question para sa iyo. Madalas nating marinig ang kababaihan bilang tahimik na puwersa sa likod ng kapayapaan. Base sa inyong obserbasyon, paano po mas makikita at napakikinggan ang boses ng mga kababaihan sa usapin ng peace building at security? So, I agree po, Ms. Sharon, na madalas po talagang tawagin yung kababaihan natin na tahimik na pwersa, sa likod ng kapayapaan. Pero ngayon, mas nakikita at mas naririnig na ang kanilang boses. Sa mga komunidad natin, sila yung unang nakakaramdam ng epekto ng hidwaan at also madalas ding unang kumikilos para sa pagkakasundo. Kasi dala nila yung mga karanasan nila bilang ina, bilang anak, leader o miyembro ng komunidad. So
Kaya kapag nabibigyan po sila no ng puwang sa mga konsultasyon, mga dialogues, at also mga decision making na mga mechanisms, mas nagiging makabuluhan at inklusibo yung usapan. So mahalaga po talaga no na yung partisipasyon ng kababaihan dahil sila yung nagdadala ng natatanging pananaw at solusyon na nakaugat no sa tunay na karanasan ng komunidad. So if nabibigyan po sila no ng sapat na suporta, mas malinaw po doon yung kanilang papel no na hindi lamang sila tagapagtaguyod kundi maging bilang aktibong katuwang na rin po sila no sa pagpapatibay ng tiwala, paglutas ng alitan, at also pagtataguyod ng mga ligtas at makatarungang lipunan. So ang hamon lang po talaga natin ngayon ay siguraduhin natin no na patuloy na lumawak yung espasyo na to upang higit na mapatatag ang ating peace and security na agenda. Okay. Yun tama yun talaga yung goal Yes. ng NAP-WPS no, parang hindi lang maging taga-receive yung mga babae ng mga policies para sa peace and security, kundi maging aktibong kabahagi nga talaga ng mga usaping pangkapayapaan. No? Miss Pat, kaugnay ng partisipasyon no, nabanggit nyo ng ating mga kababaihan sa usapin ng peace and security, may mga good practices po ba dyan na nabanggit po sa North Mindanao na nabahagi sa nagdaang konsultasyon po no, na baka pwedeng i-replicate din sa ibang lugar? Actually, marami po yung mga magagandang practices mula sa North Mindanao na na-share po ng mga participants namin sa pakiglambigit na consultation. So sa Region 10 po, malinaw po yung mga aktibong papel no ng kababaihan bilang mediators at also educators, kasi may mga iba doon na miyembro sila ng BWAB at mga guro no na nagsusulong ng peace education sa mga conflict affected na schools. And then meron din po tayong mga CSO-led at mga survivor at community-based na approaches, tulad ng isang CSO namin na participant no yung EcoWeb. So isinasama nila yung mga babaeng survivor sa pagdisenyo at pagpapatupad ng mga recovery programs. And then meron din po nag-share po doon no na ang kalahagahan ng interfaith at tri-people na dialogues na pinamumunuan ng mga kababaihan upang palakasin at mabawasan ang tensyon sa komunidad. And meron din pong mga usapin doon na about sa research-based na mga peace initiatives. So binahagi po nila na mahalaga yung community-led na research upang matiyak na yung mga plano no, at mga programa ay nakabatay po talaga sa actual na karanasan at actual na karanasan ng ating mga kababaihan at iba pang sektor. So sa Region 9, meron din pong mga nakita na mga partisipasyon ng kababaihan sa conflict resolution at peace building bilang mediators po no at community organizers. So meron po silang mga initiatives like mga festivals, they have Mindanao Week of Peace, mga interreligious at multi-stakeholder na dialogues, ganun po no. So sa Region 13, meron silang initiatives tulad ng pagpapatayo ng mga healing centers at pagkakaroon ng 24/7 na reach out operations para sa agarang suporta sa ating komunidad. So naging epektibo rin yung meron silang Panday-Banay. Isa yung community-based na approach no na nakaugat sa pamilya at kapitbahayan. So, isa sa lugar doon sa Region 13, Agusan del Norte, no, may mga IP women po doon na nangunguna sa peace negotiations habang meron ding mga women-led federation doon na mga babaeng rebel returnees na aktibo silang nakikilahok no, sa peace building. So, marami po yung silang mga na-share po no, yung mga participants namin na pwede pong ma-replicate po talaga sa ibang lugar. Okay, nice yan ha. Ano po yung mga pangunahing hamon na makikita ninyo sa pagpapatupad po ng NAP-WPS, lalo na po sa North Mindanao area? Mga pangunahing hamon po mga no, challenges sa po. pagpapatupad po talaga ng NAP.
Doon po sa Region 9, kabilang po talaga yun sa sa mga hamon, no, is yung pagdepende. Isa po sa na-share po nung participants na is pagdepende ng mga kababaihan sa kalalakihan daw po. So, yung mga mababang kaalaman at pag-unawa sa child marriage law at iba pang mga batas natin na may kinalaman, no, sa kababaihan at gender. At patuloy din po doon yung na kultura at paniniwala na ang kababaihan, no, ay isang substitute lamang or parang huling option sa usapin ng pamumuna at partisipasyon. So, narin din po yung parang marginalization ng ilang sektor, matinding kahirapan, gender stereotyping, at mga matataas na insidente ng VAUC or violence against women and children. Tapos idagdag din po natin yung mga presensya ng lawless elements, no? Paggamit ng mga illegal na droga at substance abuse, pati na rin po yung mga red tagging at kahinaan sa pagpapatupad ng batas. Sa Region 10 po, malinaw po yung mga banta ng human trafficking, no? Pati yung sexual abuse, yung USAIC, at ang kakulangan ng ligtas at accessible na reporting systems, no, na nagdudulot ng underreporting ng mga kaso. Isa po talaga yun sa parang hamon po dito, no, sa Region 10. Meron ding mga aktibong pagre-recruit, no, ng mga kabataan sa armadong grupo at violent extremism. Particularly po doon sa Bukidnon daw po at Lanao del Norte, may mga 13 to 14 years old, no, na mga bata na bibigyan ng cash incentives, no, kapalit ng pagsali dito sa mga grupong to. Naroon din po yung mga diskriminasyon laban sa mga Muslim communities natin, sa ating LGBTQIA+ community natin, no. And then gayon din yung paglimita ng mga access ng ating mga indigenous people sa education at basic services. And then lastly po, short lang po na sa Region 13, sa Caraga, patuloy na hamon din po dito yung presensya ng insurgency, gaya nung pagsunog ng mga gusali. This happened, no, last 2016, yung pagsunog ng gusali ng mga paaralan sa Surigao del Sur, at saka extortion at revolutionary tax at na ipinapataw sa mga residente. Meron ding mga naiulat na pamamaluktot ng ibang IP groups, no, sa Agusan del Sur. Agusan del Sur. Gayon din yung mga conflict of interest sa ating mga IPMR ng LGUs dahil sa honorarium at politika. So isa pong malaking issue ang pagkaubos din. Kasi dito sa Caraga, very rich po dito yung sa environment, no. So isang malaking issue doon yung pagkaubos ng likas na yaman, no, sa Dinagat province, dulot ng pagmimina, yun para mga small scale na mining, no, at iba pang interest at ang encroachment ng lupa kung saan ang mga lupang sakahan ay kino-convert bilang mining areas. So ito po, yung mga hamon po na yon ay hindi lamang usapin ng seguridad, kundi nakaugat din po doon yung sa diskriminasyon, kahirapan, socio-economic na inequalities, pagkasira ng ating kalikasan, no, at kahinaan ng mga institusyon. So kailangan po talaga nating tugunan ang mga ito ng sabay-sabay upang maging tunay na epektibo yung pagpapatupad ng ating NAFTA-WPS. Salamat, Pat. Talagang very substantive. Punong-puno ng yung consultation. Yung report regarding the consultation. Maraming salamat sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman ay alamin natin kung ano nga ba ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Sa inyong palagay, paano makakatulong ang simpleng mamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating komunidad? Ayon kay Christian Ibana, magsimula sa sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto, pagiging tapat at pakikipagkapwa-tao sa lahat ng pagkakataon. Ayon naman kay Mike Alvin Lucanias, magkaroon ng integridad, gawin ang tama kahit walang makakakita. Ito naman ang say ni Ryan Kalim, bilang simpleng mamamayan, makakatulong tayo sa kapayapaan kung wag gumawa ng gulo. Panatilihing maayos ang iyong kapaligiran, maging magalang sa kapwa at matutong makinig at magbigay respeto sa opinyon
opinyon ng iba. Sa maliit na paraan na ito, nakakadagdag tayo sa katahimikan ng komunidad. At say naman ni Lonely Mia, sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, pagrespeto sa pagkakaiba-iba ng tao at pagiging handang makipagtulungan sa mga proyekto para sa kaayusan at kaligtasan. Ang maliit na hakbang na ito ay magiging malaking ambag sa pagkakaroon ng tahimik at maayos na pamayanan. At say naman po ni Sean Kyle Flores, mahalaga na maunawaan ng bawat isa na ang kapayapaan ay nagsisimula sa ating sarili. Bilang simpleng mamamayan, makakatulong tayo sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagiging responsable sa ating mga salita at gawa, pagrespeto sa ating kapwa at pakikilahok sa mga gawain ng komunidad na nagtataguyod ng pagkakaisa. Sa pakikipag-ugnayan natin sa pamahalaan, mas nagiging madali ang pagbuo ng mga programang nakatuon sa kaayusan at seguridad. Kung magtutulungan ng mamamayan at pamahalaan, mas magiging matibay ang pundasyon ng isang mapayapang lipunan. Sabi naman ni Zar de la Roca, makakatulong ang simpleng mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad sa pamamagitan ng paglaban sa kamalian at pakikipaglaban para sa tama. Kung anumang maling pahayag o balita ang marinig o masagap, dapat na itama ito kaagad. Tandaan, ang isang mali ay nagiging tama kung pinaniniwalaan ng karamihan. Kung ito'y mawawakasan agad, mawawala ng kapangyarihang makapanlason ang kamalian sa sinumang mamamayan. Sa parang ito, masisimulang mapayabong ang simpleng kapayapaan. At say naman ni Isabella Aguirre, true peace cannot be possible unless serious problems are addressed. The illusion of calm is merely something that hides a storm. In the context of abuse within communities, people are often taught to avoid the issue instead of addressing it. Survivors are often told to stay silent or to even forgive their perpetrators to keep the peace. In reality, a world where abuse prevails is one that is furthest from peace. With this, if people witness abuse, they can report the details of the incident to their barangay desks or their local police stations. Okay, maraming salamat sa mga nag-participate sa ating Say sa TNK. At ano naman po ang masasabi ng ating mga God specialists sa insight ng ating mga ka-TNK? Pat and Greg? O si Miss Pat muna. So maraming salamat sa mga ka-TNK natin na nag-share ng kanilang thoughts paano makatulong ang simpleng mamamayan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. So tama po yung mga share nila merong mga nag-share na nagsisimula talaga yun sa maliit na hakbang, yung malaking pagbabago. So kung ang bawat isa po sa atin ay may tapang na manindigan para sa tama at magbahagi ng tamang impormasyon, unti-unti nating mabubuo ang tiwala, pagkakaisa at kapayapaan sa ating komunidad. And isa din sa mga nag-share doon na magsimula tayo sa ating sarili. So ang isang simple lang na pagpapakita ng respeto, katapatan at pagkikipagkapwa-tao ay malaking epekto na rin para maipakita na posible po talaga yung kapayapaan sa araw-araw nating pamumuhay. Okay. Salamat, Pat. Ayan. Si Greg ba? Meron ka bang say sa ating mga ka-TNK? Nandyan ba si Greg? Ayan. Dito po. Ayan po. So, I agree, with all of the answers sa ating mga ka-TNK. Parang mas malalo pa natin hikayatin yung bawat isa na pakinggan at kilalanin po ang iba't ibang karanasan, lalong-lalo na sa mga kababaihan, kabataan at mga sektor na madalas hindi naririnig, sapagkat mahalaga po ang kanilang boses sa pagbuo ng pangmatagalang kapayapaan sa pamamagitan po ng pagkikipag-ugnayan, kooperasyon at malasakit. Maipapakita po natin na kayang maging matatag at inklusibo po ang ating lipunan. Ayan, maraming salamat Greg and Pat at sa ating mga ka-TNK na nagbigay ng kanilang insights, maging sa mga hindi po namin nabasa ngayong araw dito sa ating programa. Samantala po, magbibigay daan lang po tayo sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sarang bibig, kundi maganda ang lalabas.
Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sarap bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakala kanya. PNK para po sa ating episode na pinamagatang hashtag makiglambigit kita. Kababaihan, kapayapaan at seguridad. Kasama pa rin po natin via Zoom sina Gregory Luis Magbanwa at Patricia May Mabalos mula sa PCW North Mindanao Field Office. At dahil nga po ipinagdiriwang natin ngayong September ang National Peace Consciousness Month, ano po ang inyong mensahe na lang po o panawagan para sa ating mga ka-TNK? One sentence lang po. Sige po. Mukhang wala kang... Naka-mute lang. Mute. Ayan, hello po. Ayan. Okay. Ayan. Sige, Sir Greg. Po. Thank you so much, Miss Sharon. No? So ngayon, pinagdidiriwang po natin ang National Peace Consciousness Month ngayong Setyembre. Isang paalala lang po no, na ito ay ang kapayapaan na hindi lamang responsibilidad ng iilang sektor o leader. Ito po ay tungkulin nating lahat. So sa ating mga ka-TNK, ang aking panawagan ay magkaisa tayo sa pagsulong po na pagkakaunawaan, respeto at pagkakapantay-pantay sa ating komunidad. Thank you. Thank you, Greg, Sir Greg. And si Miss Pat, Miss ang Pat. iyong pong mensahe para Ma'am sa Pat. ating mga ka-TNK for the National Peace Consciousness Month. Same po kay Greg, no, sa pagdiriwang po natin na sa ating National Peace Consciousness Month, naway magsilbi din po itong paalala, no, na ang kapayapaan hindi lamang tungkulin ng iilan kundi ng ating lahat. So hinihikayat ko po na yung bawat ka-TNK natin na patuloy na makikiisa at makibahagi sa pagsusulong ng isang mapayapa, ligtas at inklusibong lipunan kung saan lahat tayo ay may boses at also meron tayong puwang po lahat. Ayan. Maraming salamat po kina Gregory Lois Magbanwa at Patricia May Mabalos at maging sa ating mga kapwa advocates mula sa North Mindanao Field Office ng Philippine Commission on Women. Marami pong salamat. At sa punto pong ito, nais din nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Salamat Miss Sharon at salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Vival de Avilla at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o CARE-MD na bumubuo sa TNK Production Team. Sa ngalan po ni Miss Hani Castro, ako po si Jessel Aquino. Tandaan ang usaping pangkapayapaan na hindi lamang nakalaan para sa mga kalalakihan. Malaki ang maaaring maging bahagi ng mga kababaihan kung ang kanilang boses ay ating ding pakikinggan. At gaya nga po nung panahon ng mga babaylan, ang kapayapaan at seguridad ay posible pa nating makakamtan kung ang tunay na pagkakapantay-pantay ay ating ipaglalaban. Dahil sa gender equality, wala nang she or he sapagkat ang meron na lamang po tayo ay we. Happy TNK Day po sa ating lahat. Happy TNK Day! Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Upang ilabas ka sa apat na sulok ng kahirapan, alisin ang takip na humahadlang upang maabot ang karangyaan. Iahon sa sisidlang pananaw at tradisyon na napatasakin ng mulatan. Itulak ang dingding ng diskriminasyon sa ginagalawang lipunan.
Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang ng dulot ng angkin niyang kakayanan. May paraan upang bigyan ka ng tamang panglingap sa kalusugan, ng kinin ng pagunlad na dulot ng edukasyong di nalilimitahan. Humakbang palabas sa parisukat na nagusto lang kulungan, patunayan kaya makipagsabayan sa mga pinunong kalalakihan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng angkin niyang kakayanan. Panahon ng kahon ng media ay pawalan ka ng tuluyan. Ipakita ko ano ang tunay na taglay mong kagandahan. Panahon ng palayain ka sa kahon ng mga batas pangkalikasan, at isa alang-alang din ang iyong pangailangan at kapakanan. Tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ng angkin niyang kakayanan. Panahon ng itaguyod ang karapatan laban sa karahasan, sa madilim na kahon lumaya sa pang-aabuso at pagkakipit sa digmaan. Naging mga munting kababaihan sa mundo'y sumisibol pa lamang. Huwag sa kahon arugain, kundi sa bisig at pag-ibig na magulang. Sa labas ng tinig kang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang kakayanan. Naniniwala ako na dapat may boses din ang mga kababaihan sa mga nilikha at pinapasang batas para sa bayanan natin. Karapatan mo bilang isang batang babae makapaglaro, makapag-aral, magkaroon po ng magandang bukas. Sa labas ng kahon, tinig ang tinig ng kababaihan, tanaw na madahalaga niyang di matatawaran. May masigabong pagdiriwang sa pakinabang na dulot ang angkin niyang